Hindi na ako magmumura-mura. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, Ayan, yung sinabi niya, tapang-tapang sa pagmumura, wala naman kaming kalaban-laban, ganyan. Meron po kayong laban. In fact, pwede po kayong pumunta dito, bibigyan ko kayo ng link. Huwag kang mag-ina-inarte dyan, na parang inaapi ka, na parang ikaw pa yung ape, Benny Abante. Ano walang kalaban-laban? Punta ka po dito sa live ko, bibigyan po kita ng link. At saka, gano'n tayo ka-sure na yung mga nambabash dito, wala kang kinalaman doon, di ba? Kayo nga yung mga, kanina kahapon nagtatanong ka kayo, sa mga ganyan-ganyan eh. Di ba? But anyway, sige, hindi kita paghihinalaan doon. I will assume that your hands are clean about trolls and whatsoever. Ganyan. Pero ang punto ko lang po dito, Mang Benny, ay meron po kayong laban. Kayo po ay may baril, meron pa kayong picture na meron kayong mga hawak na malalaking baril. Ako po ay walang baril. swelduhan ka ng taxpayers, gago. November. So natatawa siya, no? I don't find anything funny. Rep Abante, I do not find anything funny dito sa post na to. This is serious stuff. Okay? Kapag tinatanong kayo ng taxpayer kung ano ang output ninyo, you better answer us. Trabahante kayo ng mga Pilipino. Okay? Ang linaw-linaw na sinabi ko dito, putang ina mo Abante, pag tinatanong kung anong legislation na gawa nyo in relation to this BS inquiry, which is the Quadcom, sasagot ka. Pasalduhan ka ng taxpayers. Because you refuse to answer Attorney Delgra. Nung nagtanong siya, nung nandun si PRRD at tinatanong kayo, you refuse to answer. In fact, hiniya mo pa si Attorney Delgra doon sa inquiry na yun at sinabi mo, you cannot question this committee. Nagagaganon ka pa. Actually, it was JJ Suarez who read the House bills that were already filed in relation to your Quadcom inquiry. Now, there were House bills that were already filed in relation to this. But you were speaking. Kaya ikaw lang yung pinangalanan ko dyan kasi ikaw lang yung tatanga-tanga dyan eh. Na ayaw mong sumagot. Okay? Ayaw mong sumagot. And you cannot do that to taxpayers. You cannot do that to people who are contributing to run this government. Agree. In fact, yung This is some serious stuff. Bakit kayo tatawa-tawa dyan? Tumpak. In fact, yung law na tinrap nila, BS din eh, against EJK. May EJK, kailangan ano pa ba ipapasana sa pangalan pa lang EJK eh. Gagawa na pa ng batas. Pero, Pag nabasa mo nga daw yun, nakakatawa. Sabi ni Kong Marcoleta, Tsaka nakakahiya. ni Atty. Topacio. Diba? Kawawa sila kay Atty. Topacio palagi. Oo. Ba't hindi nila pinatawag si Atty. Topacio? Tawag. Lahat sila dyan. Tumatapang din talaga sila. Pinatawag sana nila si Atty. dapat Topacio. tinatawag nila si General Orlando De Leon. Exactly. Diba? Ang isa pa na nakakatawa kanina, no, yung inflagrante delicto sa fake news. Coming from a lawyer. Ay, sobra yon. Yung kay Luis to. Yeah, alam Oo. niyo babalikan ko pa talaga, to be honest, babalikan ko pa yung buong hearing kasi I missed a lot of parts dahil nag-press hindi na tayo tayo di ba? Yeah, hindi na natin napanood. Oo. Ayun. So marami na akong kailangan balikan. At hindi kami kumain ni Joey. Oo. Tsaka Ma'am Joey kahapon, di ba, we were watching the hearing. Tapos nung tinanong ko yung mga kasama ko sa live, sabi ko, lipat na tayo kay Ma'am Joey. Oo, wala na kwenta. Imagine niyo na bore sa inyo yung mga tao. Actually, Ginawa nakita ng natin hearing how yesterday. many is watching. Wala nang halos nanonood. Diba? At saka it's very obvious na ang purpose talaga nila is hiyain kayo at i-crucify kayo. Kasi halatang-halata sa nila eh. Sa mga actions nila kanina. Si Kong Namo, si Kong Barbers. Halata mong gigil na gigil eh. True. Well, yun nga yung nangyari, nakaganda siya. Kasi nakita talaga Oo. ng mamamayang Pilipino yung totoong intensyon nila. Correct. Kung Which is ano our lang. point. Diba? Which is our point, correct. Oo. Diba? Yung parang, are we going to go, diba, papasok ba kami sa Lions Den? Na alam kaming lalapain kami? Oo. Diba? You know, hindi naman kami tanga, diba? Parang, let's go to an equal grounds. Kaya we went to SC, diba? True, ayan. Okay, anyway, ayan, ibalik tayo dito sa Sa video. Sa video. Yeah. Kung meron pa siyang babasahin na pinost ko. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama. Oh. Ayan, okay, ito yon, ito. I think he was referring to this one. He was referring to this one. Ayan. He was referring to this one. Actually, if you're going to watch my vlog and other sa comment section din naman nadidiscuss yan eh. Ganyan. Ito, pilit nilang pinapalabas na hindi ito ganun kasama. Dahil pinipilit niyong palabasin na hindi ganun kasama ang droga,
you are inevitably protecting illegal drug trade here in the Philippines. Agree. Di ba pinatanggal na ngayon ni Marbil pati ang random drug testing sa police force? Yeah, Yes. psychological exam din. Oo. My God, Grabe. I'm really against it kasi biktima ang buong pamilya ko ng drug addict and drugs, you know? Mm-mm. Napakamali. Yan, may, Security guard lang nga, kompleto, drug test, may neuropsycho, lahat ng requirements, tapos in the police force tatanggalin mo. Ano ka? Actually, dapat kailangan nila Pinatanggal yan. ba Kasi absolutely? humahawak sila ng baril. pinatanggal ba absolutely yung yung Yeah. requirement? Pinatanggal pinatanggal eh. Based sa Talaga. based sa tawag dito Napapanood sa namin. interview din sa police. Oo. Isang police interview. Okay. Ayan. Anyway, balik tayo dito sa video. So, ito yung part na yun. Na-discuss ko na to kanina eh. So, parang, may qualifier yan, Benny. Diyos ko. Ayun. So sa mga pa nga katawa pa yung discussion nila doon sa mga siyokos nila. Ito. Wait lang ha. Yung tinutukoy niya na yon, that's a recent post of mine eh. Asan na yun? Ito yon. Dan Fernandez and Ace Barber survey are depressing. Mali pa grammar ko, putang ina. Ano ba yan? Anyway, ayan. Dan Fernandez and Ace Barber surveys are depressing. Alam na nila na matatalo na sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the buy scam. Ayan. So yun yun, natawag dito, hindi ko alam kung bakit sila galit dito. Teka, hindi niyo pala nakikita. Ayan, ito yon. Ito yon. Yan yon. Dan Fernandez and Ace Barber survey are depressing. Alam na nila matatalo na sila sa election. So what is the hearing for? Smoke screen for Bison. Hindi ko alam kung bakit sila nagagalit. Anong problema dyan? I don't understand. Ayan. May maling researcher nga siya, pinapahamak siya ng researcher niya. Oo, totoo. Pero okay lang din, pabor sa akin yun. Actually, baka naman yung mga researcher pala nila Benny Abante. Baka follower ko pala ate. Pwede. Oo. Definitely yan. Sure yan. Posible yan. Oo. Ayan. Pwede yun. I-play ko na ha. Go for it. Go. Tuloy lang. Yes, sabi niya, akusasyon. Saan ko sila in-accuse doon, di ba? Babad mo lang para kahit mamaya. Spray, lalagyan na ng ano. Ayun. Ano yung doon? Ano yung mga accusation doon? Ay, sorry, hindi ko pala na Ito yung sinasabi ni Benny. Ito. The hearing for smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nila magmura eh. Ayun. So, ano kaya yung accusation na yun? Inassume ko raw na matatalo sila. There were surveys coming out sa Laguna at saka sa Laguna at saka sa Surigao. And there were series of posts against Ace Barber's candidacy. And at least sa pamilya ni Ace Barbers, mga long-time supporter ng mga barbers na nagsipag-withdraw. Naging viral pa. Meron pa ako na-share na post doon na parang, I am officially withdrawing my support to Ace Barbers, kinami. And one of the reasons is because how he conducted the, how he conducted the Quad Committee hearing against PRRD at that time. So, and I also talk a lot, meron din ako mga follower dito na talagang supporter sila ng mga barbers doon pa lang sa tatay eh, yung si Robert Barbers yung senior kasi si Ace Barber ay anak ito ng mas popular na barbers, yung mas nire-respeto barbers. Kasi magaling yun, Ma'am Joey, di ba? Oo, ganon. So he actually rode the galing. The political goodwill of the tatay, ganon. Itong si Ace Barbers. But I really feel that Ace Barbers came short, especially sa 19th Congress, because he allowed himself to be at this level of mediocrity dyan sa House of Representatives. Panahon ni PRRD was very supportive of the war on drugs. Pagkatapos na yun, biglang agree siya doon sa mga i-look back, I mean, you're inquiring on a crime that happened 20 years ago? Di ba? Parang ano yan? Yan ba talaga yung priority? I mean, it's just a waste of wrong priority, waste of resources. Talagang unacceptable for me. Unacceptable. Well, dito mo makikita talaga yung character ng different politician, kung ano yung kanila talagang layunin, no? Kasi ang isang politiko, kapag ang layunin mo talaga is kapakanan ng bayan at mamamayang Pilipino,
hindi ka magiging safe or hindi ka, alam mo yun, yung parang ang ginagawa mo, magkaroon ka na lang ng political survival eh. Yung para manatili ka sa posisyon mo, kakampihan ko to kahit mali. Dapat hindi ka dun eh. Whether matanggal ka or manatili ka, panindigan mo, magkaroon ka ng prinsipyo at integridad para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa personal mong interest. Totoo. Ayan. Yun yung wala ng loyalty sa bayan, ang loyalty sa posisyon. Oo nga eh. Puto muna. Boto muna. Ayan, kahit magmukhang tama. Correct. And problem kasi, Colonel Grijaldo, like, our system breeds this kind of ano kasi, yun yung problem eh. Our system, our political system breeds this kind of behavior. So it is something that we also have to think about na kailangan talaga i-examine rin natin yung system natin in such a way na ano ba yung mga measures, mechanism that we should put in our system to ensure that this kind of behavior is not going to be encouraged. Diba? At Yun saka din tingnan mo, tingnan mo, malalaman mo kaya ayaw nila mawala sa posisyon, yung walang experience sa politika or not even lawyer ng mga anak nila. Gusto nilang patakbuhin. Diba? Tingnan mo yung mga tumatakbo, yung mga mawala sa posisyon, tatakbuhin nila yung anak nila. Congressman, wala namang alam. Alam mo yun? Diba? Totoo. So, i-clarify ko lang, correct kanina yung active, ang exemption sa drug test. Pero almost the same effect eh. Active cops, soldiers exempted from drug test and psych test for gun permits. Almost the same effect. Ayun. Ito naman. Ano yan eh, gun permit eh. Tapos hindi mo na i-drug test at i-psychological test. Grabe, baril yan ha. Kasi parang, ano ba yung tinanggal nila? Parang, anong tinanggal nila? Yung, kasi parang ang sabi yata doon, kapag nag-drug test ka, pag police ka, nag-drug test ka na, at saka nag-neuro ka. So ngayon, parang, dahil nakakuha na ng drug test at saka neuro, pag bumili ka ng baril, dapat hindi ka na i-drug test at saka inuneuro ulit. Ganun ba? Oo, parang ganun ang context niya. So, paano kung ilang taon na siya nagpulis, tapos ngayon na siya kukuha ng LTAP? Bibili. Oo, yun, correct. Yun may problem. Kasi dapat talaga, every time na mag-a-acquire ka, they have to make sure that you are in the right disposition. Psychologically incapacitated. Oo. Dapat nga dyan lahat ng gun holders, kahit may mga license sila, dapat yan may random testing din eh. Exactly. On top of the on top of the requirement. Dagdag sa requirements kasi ano yan eh. Baril yan eh. Oo. Ayan. Yun sana dapat yung mga nila, nire-regulate nila. True, ayan. Amik, ituloy na natin tong video ha. Hindi na ako bumumura muna. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, Ayan, yung sinabi niya, tapang-tapang sa pagmumura, wala naman kaming kalaban-laban. Ganyan. Meron po kayong laban. In fact, pwede po kayong pumunta dito, bibigyan ko kayo ng link. Huwag kang mag-ina-inarte dyan, na parang inaapi ka, na parang ikaw pa yung ape, Benny Abante. Ano walang kalaban-laban? Punta ka po dito sa live ko, bibigyan po kita ng link. At saka, gano'n tayo ka-sure na yung mga nambabash dito, wala kang kinalaman doon, di ba? Kayo nga yung mga, kanina, kahapon nagtatanong ka kayo, sa mga ganyan-ganyan eh. Diba? But anyway, sige, hindi kita paghihinalaan doon. I will assume that your hands are clean about trolls and whatsoever. Ganyan. Pero ang punto ko lang po dito, Mang Benny, ay meron po kayong laban. Kayo po ay may baril, meron pa kayong picture na meron kayong mga hawak na malalaking baril. Ako po ay walang baril. Okay? Also, kayo po ay sitting congressman. Ako po ay private citizen. Okay? Na nagkataon lang na merong platform. Okay? May ano naman siya eh, kung namo, you have the resources. May pundo kayo para sa media. Correct. You can actually, meron po kayong MOOE. Yung MOOE ninyo, merong pambayad sa mga PR at merong pambayad sa mga media relations. Iba pang other media relations, media operations. Nasa 500 million yata ang pang media relation nila eh. Kaya kaya nila ang Young Guns, kaya mag-press con araw-araw, di ba? True. Ayun. Pag kami, kaya sasabihin mo, wala kang kalaban-laban. Pag minura, wala kang kalaban-laban. Diyos ko po, laki-laki ng laban nyo. Yan nga yung laban ninyo. Pinapatawag nyo kami dyan sa hearing na yan sa mga walang kakwenta-kwentang rason eh. Di kaya yung wala kang kalaban-laban. Nasa power ka, ikaw pa kape? Talaga ba? Di kaya kung namo, yung imuwi mo, i-hire mo rin ng mga vloggers na ang fake news, labanan ng fake news. Hindi, at saka, kung di tayo nasasabi ng katotohanan, di patunayan nila yung sarili nila. Kasi public officials nila, people deserve to know kung tama ba ang ginagawa nila o mali. Plus the fact, sayang. Parang takot na takot sila na may mga nagpapaliwanag sa mga tao tungkol sa mga issues. May mga lini lang ginagawa. Plus the fact na, bakit tayo pupunta ng hearing dyan? Magkano isang araw ginagastos sa hearing? Ang dami naghihirap na tao. At saka, bakit mo kami bibigyan ng panahon na dapat ang binibigyan nyo ng panahon, yung bycam.
Yung Bicam scandal na dapat yan ang i-hearing nyo. O, di ba, yung Supreme Court na, nag-ano na, Nag-act na. pinapa-explain na sila, di ba? Oo. So, Dapat so those are the ipaliwanag. those are the most important issues, not the vloggers who are criticizing you based on what we see and what we watch sa mga aksyon ninyo. Ang laki pa ng dapat nila ipaliwanag. Yung 2024 na AKAP na pinamigay nila na kung saan-saan nila niro-roadshow, walang guidelines. Hindi Yep. mo alam kung kung paano ginamit, sinong binigyan, kung magkano ang ginastos. Malaking problema. Isang bilyones na pera, walang guidelines, pinamudmud mo ngayong 2024. Kahit ngayon yung nilaanan ng budget sa 2025, wala ring guidelines. Oh, tingnan mo yung yung Yusek ng labor at saka nung DSWD na utal-utal pinapawisan ng gamunggo na pawis Kasi sa hindi naman yung project na, yung AKAP is not a DSWD project eh. No, it's not. yes, Kung yes. talagang guideline yan. 'Di ba nung last year ng 2024 nagulat pa nga ang DSWD na bakit mayroon sila. 'Di ba sa hearing mismo lumabas na wala silang guidelines. Nagulat lang sila na may 27 million yata 'yon at saka 127 sa DPWH na wala namang program of works kung ano ang papagpraktikan. Kaya Ang dito, ganito, dito tayo babalik eh. Na, kaya nga kami na-atake. Ate Cathy, wait lang, address ko lang sa Sorry. Rose Mercader. Sabi niya ganun, wala kang magagawa, harap ka at harap sa Congress, show cause order sa susunod niyan. Sampina na sa susunod, hahatakin ka ng CIDG. Kaya maganda ka na, hindi absolute ang free speech, bruha. Hindi free speech ang fake news at slander. Patunayan mo muna kung ano yung fake news at kung ano yung slander, Rose Mercader. Isa ka pang tatanga-tanga. Diyos ko. Ano ka mag-citizens arrest ka, Ros Mercader? Oo. Kasi yung tanga ka. Tapos, That's fine. ito nga na, bruha, ganyan, ano ka, ganun, O ano nga, nakalabas naman lahat ng mga post namin at saka edi sampahan nyo kami ng kaso. Total yan. Actually, yung pagsampahan nyo ng kaso, that's already harassment eh. Dapat nga mas Okay. tolerant kayo sa mga, ikaw Rose Mercader, kang tatanga-tanga kang putang ina mo ka. Ang tinotolerate mo, dapat yung mga citizens. Kasi yun yung taxpayer eh. Correct. Yun yung taxpayer. Okay? Kaya Pag mga addict supporters, iba talaga ang utak. mas mababa dapat ang tolerance mo sa mga public official, Rose Mercader. Diyos ko po, ako sa'yo, Rose, napakatanga mo. Baligtad eh. Walang nagsasabi dito na absolute ang free speech. No, because we Correct. have existing laws that limit the free speech. Ngayon, if it is fake news, it is slander, it is if it is fall within the Yes. if it falls within a libel suit, you Mhm. are free to sue the person. Wala Correct. kaming sinasabi na hindi nyo na bawal nyo kaming idemanda ng libel. Rose Correct. Mercader, wag kang tanga-tanga ha. Diyos ko, kunwari ka pa diyang laban na laban ka, tanga-tanga mo naman. O ngayon, ganito Rose Mercader, sige, bibigyan kita ng chance, umakyat ka. Correct. Kaya sabihin mo yung, patunayan mo na yung mga sinasabi namin will fall under the category of slander and fake And- news. And also exactly. prove to us that fake news is a crime. Alam mo, nakalimutan kasi ng mga tao dito na, syempre nagbabasa rin tayo ng batas bago tayo lumabas. Exactly. Ano yun? Ayun. So those are the two things that you have to prove to us. Fake news per se, is it a crime? Mm. If it is a crime, what is your legal basis? Now, if you're saying that what we are saying is slander, okay, you tell us what are the elements of slander and what are the exact things that we did that will fall under those Yes. elements. Oo, kung ano yung slanderous. Oo. Ngayon kung hindi kaya, pagsarili mo muna yung opinion mo, Rose Mercader, baka ka ng tanga. Ganun, babalikan talaga kita para talagang, kasi pasensya na Rose Mercader ha, I have to call out those kind of things. Kasi ikaw, you are trying to intimidate people from speaking eh. Mm, But correct. at this moment in time, yun nga yung sinasabi ko, we are in a social media war. Because these idiots, Dan Fernandez, Benny Abante, Ace Barbers, they want to regulate our rights. May rules na nga yung social media niyan kung paano ka magpo-post, kung kailan nila pagkatapos sila mismo gusto pa nila mag-impose ng additional. Diyos ko. Tapos gusto nila i-regulate ang mga platforms na hindi naman yan Philippine based. Paano mo i-regulate ang YouTube, ang Facebook? Correct. Ganito if they wanted to really look at the regulation of vloggers, the first thing that you need to do there is to regulate the platforms. That's the first order of, kung matatalino kayong mga putang ina ninyo at ayaw nyo magsayang ng pera ng bayan dyan sa inquiry na yan, that should have been the first thing that you did. That is why, Kong Marcoleta put you in your proper places nung nagsa-start yung hearing na yan. Sino pinag-iimbita ninyo? Correct. Inimbita nyo ba ang mga mainstream media practitioner? Inimbita nyo ba ang mga radyo, telebisyon? Mm-mm. Because if you're going to talk about fake news, you should talk about all sources of information. Traditional, non-traditional, and the cyberspace. Correct. Parang si Kong Marcoleta lang yata ang nag-raise nun yesterday at saka si Ma'am Madu. Yeah, because that's what a reasonable person will do.
Yun ang Sino ba katotohanan. yung tao? Oo. Kung talagang sincere ka na gusto mong laban kasi ako even in the past na sinasabi ko na ano no, to certain extent I agree doon sa to certain extent I agree doon sa pag-regulate ng paggamit ng social media. Like for example, pag may social media account ka, you should use your proper identity. Gano'n, yung walang Tama, anonymous. tama. Oo. Parang sa China, yung red note. Yes. Walang Oo, anonymous bawal yun. kasi. Mm. Di ba? At saka, In that way, tama wala kang yun. mga boss, wala kang mga kupal na mayayabang dyan because they are representing themselves. Agree, ikaw talaga. Di ba? Ngayon, if we're going to talk about those kind of regulation, I might agree with these people. Pero if you're going to regulate the utilization of social media in terms of content, doon tayo may problema. At saka Diba? YouTube and Facebook, may strict community guidelines na. Oo. Di ba pagka Alam Ayun, mo, gusto I nila. actually don't agree with that, sabi ni Ian Pamplona. Well, the debate is there. The debate is there. Yun ang mas magandang pausapan, Ian. I agree with it, you don't agree with it, then what are your basis? What is my basis? Ganyan. At yun, Bakit? nandun Ayaw yung niyang ma-regulate? Oo. Hindi, kasi parang sabi niya, ayaw niya na yung parang, na yung identity mo dapat verified when you are going to utilize the social media platform. Ako, I agree talaga dun eh. Yes, kahit I ako agree agree ako diyan. Oo. Para at least may sense of responsibility ka na May pag accountability, palandar, may yes. accountability ka. Because it's going to limit the crime, yung mga scamming, pati Yeah, yung fake news. trolling, 'di ba? Fake Yung mga news. ganun. And then because the person is using his or her own identity, mas mapipilitan siya na maging careful sa kanyang cyber footprint. 'Di ba? Hindi siya Magiging responsible. magiging responsible siya kasi matitrace yung yung pinagagagawa mo online eh. Correct. Oo. 'Di ba? Yeah. Ito nga sabi ni Rex Adams, anyone who critic what they do is fake news para sa kanila. Tama nga. Pag criticize mo sa kanila, fake news. Oo. Yun yung problem. Oo. Ayun. Anyway, ayan. Sige, ituloy natin yung ituloy natin yung video. Shanwin, meron kang gustong idagdag? Wala naman. Okay, sige. Kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. Hindi. I'm On the process of admission, ano pa Eh, sinasabi niya, takot din naman yung mga yan. Takot din naman yung mga yan eh. We exercise our right. Bakit mo ina-assume na takot kami? Yan po ba ay proper Takot ka. parliamentary behavior? Actually, dito si Dan Fernandez is doing his job as a chairman trying to be objective. I mean, nice try, Dan Fernandez. But at least kahit paano makita mo si Dan Fernandez dito that he understood that Benny Abante is getting overboard. Doon sa kanyang, takot ka naman. You know, you are already taunting. Mhm. Ikaw, Benny Abante, you are in that committee that follows parliamentary rules. Mhm. Your behavior is very unparliamentary. Ito yung sabi mo na isang side na they will play good cop. So Dan Fernandez is playing good cop dito na mabait naman kami. Binigyan kayo. Hindi tama yung ano mo. Oo, siya kasi yung chair. Oo, siya yung chair. Tsaka So, siya yung good Yeah. cop. Yun talaga yung role niya. Good cop yung role niya dyan. Ayan. Diyan naman ako magdi-disagree sa'yo, Ma'am Joey. Hmm. Alam mo kung bakit? Bakit? Well, for one, when he went through the letters, he was not even reading it. We were already, again, prejudged that our excuses, the letters contained, were, sabihin na lang natin, immaterial, Ay, oo. unexcusable, Oo. and then bigla na lang niyang pinili na, ito, pa-showcase natin. When in fact, doon sa email ko, point number 6, I told him that I am undergoing a treatment for the next 2 years and I'm vulnerable. Mm-mm. Immunocompromised Pay ako. attention to it, ano? Yeah. And then I even Mm. asked them, I even offered that if you have any question, feel free to send me the question. I'm more happy to oblige to answer them in writing and notarize. Meaning, yun nga yung sabi ni Attorney Tom, na i-assure ko sa kanila that kung magsisinungaling ako dyan, you can you can sue me for You have perjury, something on diba? me, di ba? Oh, you Oo. have something on me because that's perjury, di ba? Kung Oo, magsisinungaling and ka. Oo. You can let your answer notarize. Tapos Totoo. tapos tawag dito, the hearing is about fake news when in fact they've already exhibited that during the first few minutes of their hearing. Oo. Of the Mm. It's committee bullshit. hearing. True. Hindi lang yun, yung the fact na nung lumabas sa newspaper, yung mga pangalan natin, they already prejudge us. Narco, that's Fake libelous. news peddlers, Oh, di ba? yeah. The 40 Don't- fake news peddlers are going to face the House of Representative Committee on Kinembot, di ba? Everything is pre-planned. No, Yeah. hindi nila na-realize na kung Barbers sa mga media interviews niya, nagtag na siya ng mga narco vloggers, paid by Pogo, funded by Pogo. Yeah. Tapos naglabas sila ng mga pangalan publicly din sa Newspaper.
Oo. Yun ang Ayun. slanderous. Libelous and slanderous. Dito ako natatawa kasi 'di ba yung kay Shanwin hindi binasa yung kanyang excuse letter, yung kanyang letter, sabi nga ni Don Fernandez ay excuse letter. Hindi binasa yung kanyang item 6, which is a very serious concern when it comes to the well-being of the person they wanted to invite diyan sa committee Correct. hearing. Gano'n. Kumbaga they do not really care. Pero nung nakita nila yung merong nag-excuse na nasa ibang bansa, approve agad. No issue at all. Tama. 'Di ba? Parang Ito na lang, Ma'am Joey, yung mga main, yung mga big platform. They're just gonna send another invitation. correct. Knowing that, Wala, obviously, no question. Na parang, bakit wala man lang ganun, di man lang nagwala no? ito na lang, Ano Ma'am yung Joey, favoritism? if these platforms see na merong substance tong ginagawa nila, in a heartbeat, they'll come. They'll go. Pero bakit sila dinedma rin itong mga big platforms na yan? Number one, they already have regulations. They already have policies in place. No, they have their own framework, kumbaga. And yet, gusto pang lagyan ng another layer which will compromise them rin. 'Di ba? Na pwedeng sabihin ng taong bayan, okay, we're not interested in you anymore because you're supporting yung pag-aano ng aming freedom of speech. The reason why you're here, and even Mark Zuckerberg, I think it was mentioned yesterday during the press con, even Mark Zuckerberg, tinanggal niya na yung mga fact checkers. Bakit? Kasi kinikitil nga nila yung freedom of expression ng mga tao. And for us, and for them, us or them, to battle fake news, gaya na ginagawa na natin, Ma'am Joey, since the early days of TikTok as a political content creator. We battle with, with facts Diba? We argue with people just to prove our point na ito yung tama. Kasi Kaya nga namamas report tayo Yeah. Alam mo, nakakatawa nga, like, even ordinary post. Like, may pinost ako na, hindi ka pwede maging politician kung dedepensahan mo ang kaibigan mo or kapamilya mo pag may ginagawang masama. Something like that in that context na walang kaibigan, walang kapamilya kapag ikaw nakaupo sa gobyerno dahil ang iyong loyalty at katapatan ay dapat para sa mamamayang Pilipino at sa bayan natin. So somebody reported that. Okay? Alam mo ba yun? Kasi sobrang ganda. Alam mo yung engagement ko noon, sobrang ganda na ang dami nag-share and everything, right? So, hindi naman nila alam. Meron kasi akong way para ma-detect kung sino yung mga gumagawa niya, no? And detect na namin, but we parang inano namin yan, ni-report namin, yan yung isa. The reason why si Mark ng Facebook, si friendship na Mark, charot, is what do you call this? Tinatanggal yan. Tama yung sinasabi mo, Sean, Wayne, Ana. Kasi, nawawalan tayo ng freedom of expression. Even that single opinion that I have, na wala naman akong sinabing, hindi ako na-curse, hindi ako nag-ano, they try to put it down. But, they try to put it down, yung hacker nila gumagawa. Alam mo yon, they put a different context. Nilagyan nila ng ibang wording yung post ko. Tinranslate nila in English na mali. Yan, di ba? So, talagang minamanipulate nila. Kaya sabi ko, ang demonyo talaga number 1 manipulator, pa-victim. Ba? Di ba sila yung bida, gusto lang nila, hindi sila nasisita. So, yun. Kaya tama yung ginagawa. Kaya gusto ko yung nangyayari kay Trump, yung nangyayari niya sa States, yung may political will, talaga may paninindigan. Very, very. Sabi na, ba't mo pinagtatanggol si PRRD? Ganito, ganyan. Hindi ko, wala akong pakialam sino nakaupo dyan. Ang akin, Doon tayo sa reasonable. yes, doon tayo sa tama, nakikita nating tama at nakikita nating mali. Hindi ko kami nakaupo. Hindi ko kami mga government official. We're just ordinary citizens who's just, speaking our truth and kung ano yung nakikita namin. Nung kayo, yung mga supporters sa mga maling ginagawa, yun yung talaga matatawag ko kayong tanga. Naghihirap po ang bansa natin. Diba sabi nga ng PhilHealth, bankrupt na sila. Diba? Sabi ng ng COA, parang based on COA. Tinanggal si Lidisma. Hindi lang yun gold reserves saan napunta ang pera. Ngayon, they were thinking to sell some of our small government assets. Saan pupunta yung mga pera? Di ba bubulag pa ba? Kahit taas ng presyo ng bilihin. Tapos yung ating ang ating ekonomiya, even yung Makati Business Club are talking about na nagsasalita na, apektado na, walang nag-i-invest sa bansa natin. So yun ba, na maganda ang papatakbo sa atin? Our real estate are going down. So what, di ba? Ano pa ba? Na anong i-debate nyo sa amin? May mali ba? Kasi lahat ng sinasabi namin, nandyan nasa news. Yeah, so paano na-absorb natin diba? lahat. Exactly. Yung nakita ko sa balita nung nakaraan, yun yung Eurobond natin, bininta na rin. Ay, totoo. Eurobond. Hindi ko nakita. Talaga? Parang Nakita paper na yun, yan. Diyos ko, grabe itong mga to. Ang lulupit no? Malapalos kung gumalaw ng bentahan. Eurobond. Bininta yata Eurobond. Or, okay. Bond reserve natin? Bond reserve yata. Anyway, ayan. Pagpatuloy. Tuloy na muna natin yung video, no? Para ma-cover na natin itong Ay, pwede lang may ma-comment, konti lang. Sige, go ate.
Sir, Congressman Dan Fernandez, yung pisngi nyo bumababa na. Baka ho, Time to Ilang- magkabuto po kayo. mag-profilers ng konti, Palit bumabagsak. na. Para Palit pogi na. kayo, pogi kayo ulit. Kahit hindi Mm. ako napopogian sa inyo, baka sakali. Charot. Di ba, joke? Ayun. Okay, anyway, tuloy na tayo. Wala muna tayo, Ito, Congressman ito. Abante. We can tackle that on the interpellation. Yeah, Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Yung ano yung sinabi niya, gumamit pa ng abogado, ganyan-ganyan. Pero, Bakit why hindi does ba pwede? it even matter? Diba? Bakit? Gumamit pa ng abogado. Alam mo yung behavior mo, Benny Abante, is very, very unparliamentary. True. Bakit sa tingin mo hindi kami po pwedeng Pero makipag-consulta sa abogado. Ako, I'm very disappointed knowing that he is a bishop and he's part of this circus. Yan yung isang bagay na, kaya na may mga taong gusto sanang magbalik loob, pero na didismaya dahil may mga ganitong klaseng tao. Sabi ni Spoil Sabante running for any re-election, he's seeking for re-election. Ayun. So, binabasa na ngayon ito ni Benny Abante yung aking excuse letter at he's looking he's trying to find fault for every words na sinulat ko dun sa aking ang tawag na ni Dan Fernandez ay excuse letter. Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, this is Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. Ito. I'm going to read the letter. Okay? Sabi, hindi knowledge ang kailangan mo, ganyan-ganyan. Pag di ka naman pala tangat kalahati, Benny Abante, ito yung letter. Ako, gigil ako sa'yo dahil sa mga pinagsasabi mo dyan. Ngayon, pag magkaharap tayo, pwede ko bang sabihin to sa'yo? Hindi, kasi ko-contempt mo ko. You were looking for mistake for every words that I had written dyan sa letter na yan. Ito yung ito yung letter sa akin na sinay na ni Dan Fernandez. Sabi ni Dan Fernandez, this has a reference to the privileged speeches of Rep. Robert Ace Barbers delivered in the plenary on 4 December 2024 and 16 December 2024, copies of which are attached hereto. In this regard, the Joint Committee comprising the Joint Committee comprising parang mali yung English. Anyway, sabag si Dan Fernandez naman yung nagsulat nito. Committees comprising the okay. Anyway, Committee on Public Order and Safety, Information, Communications Technology, and Public Information invites you to the joint inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. You wanted me to share knowledge based on the matters that were raised by Kong Barbers noong December 4 at December 16. Ano si-share ko doon? Di man ako narco-vlogger. Di man ako paid by Pogo operators. Ano sabihin, hindi naman namin knowledge mo kailangan natin. Tanga, nakalagay doon sa sulat ninyo, kailangan nyo knowledge namin. Joker ka. Pinaglolo ko mo kami. There, no ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by Pogo operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, Pag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Then, you are actually digressing doon sa topic natin dito sa inquiry na ito. Okay? Ang topic dito ay speech ni Barbers, dalawa. Yun yung nakalagay dun sa letter. Yun ang pag-uusapan. Narco-vloggers, Pogo-vloggers, makapili vloggers. O pagkatapos, yun pala, specific. Content ko pala yung pag-uusapan natin dyan. Ba't yung sinabi una pa lang? Hindi dapat sinama namin sa petition namin yan. Na ang point kaya ka nagpatawag ng committee hearing is because you want to talk about my posts in social media. Ako pala talaga ang target. Hindi naman tayo nagkamali doon, Ma'am Joey. Ikaw, In-attach nyo pa. Speech ni Barbers noong December 4. Speech ni Barbers noong December 1. In-attach nyo pa. And now you're going to lie using the public resources? grabe, no? Parang sayang na sayang. Ngayon, pag nagpunta ako dyan at tinarap kita at sinampal ko to sa'yo, pasasagutin mo ba ako? Correct. Hindi kami tanga. Kahit pumunta kami sa Supreme Court exactly because of this reason. Nakita niyo mga kababayan kung gaano ka-vile itong ating House of Representatives? They are going to deliberately twist the narrative and say na hindi, ganyan-ganyan. Kasi yun naman pala talagang intention nila. Ang gusto talaga nilang itapik yung mga post ko.
Eh di dapat yun yung nilagay niyo sa invitation, yung mga taka kayo. Eh ba't hindi yun yung nilagay ninyo? Sinabi niyo, narco vloggers, makapili vloggers, pogo vloggers. Ayun naman pala, content ko pala yung gusto ninyong pag-usapan. Mga sinungaling kayo. So, ibig sabihin, tama ang desisyon namin na magpunta sa Supreme Court. Tama ang aming hunches na kayo, gusto nyo lang kaming papuntahin dyan para ikulong. Tama na gusto nyo lang kami na pagdating namin dyan ay papahiyain nyo kami. Who knows? I'm pretty sure nakahanda na mga trump-up charges ninyo para idemanda ako. So, parang gusto nila kayo papunta, inimbitihan kayo sa purgatorio. Correct! It's not even purgatory, Tatay Amik. Crucifixion talaga, crucifixion. Oh, what did you say, Mang Benny? Ang ginawa niyo ay slander. Respectfully. Ha? O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully, minumura tayo, respectfully. Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, this is Oo. As the lawyers, kung libelous yung ginawa niyo, ay slander. Diyan natin pag-uusapan kung libelous yung ginawa namin o slander. Ma'am Joey, question muna. Yung sinabi ba ni Ace Barber sa atin, hindi ba yung libelous and slanderous? Correct. 'Di ba? So diyan natin pag-uusapan sa House of... By the way, no, the respect that we have is in the institution. We respect the House of Representatives. Okay? As an institution. Because there are some statesmen before you who did their duty and served the country, legislate for a far-flung kabayanan, to build a school, to build a hospital, serve the people, provide mechanisms in order to make their constituents have a better life. There are congressmen who did that in the halls of Batasan. Our respect to the House of Representatives is with the institution. But the congressmen, you have to prove your worth. Hindi automatic ang mga respeto namin sa inyo, lalo na kung hindi kayo faithful sa mandate ninyo. Do you think, Mr. Benny Abante, you are being faithful to your mandate by, number one, exhibiting unparliamentary behavior? Mas gustuhin ko pa yung yumaong Inchilagman kaysa dito kay Abante. Oh, si Edsel Lagman, maraming bisit na bisit doon kasi sobrang anti-Duterte noon at saka talagang kaliwa yun. Pero But at consistent least yun it sa can be panindigan niya. parliamentary, di ba? Oo, He knows the consistent yun. parliamentary rules. Yes. Oo. At consistent yun sa panindigan niya. Hindi yun hindi yun nagbago hanggang namatay. Kung anong ang tayo niya, yun ang tayo niya. Di ba? So anyway, ang tawag dito, yung mga ganitong klaseng bagay, syempre wala ako doon at hindi ko naman sila masasagot. Huwag kayo mag-alala, dadating talaga ang panahon na magkakaharap-harap tayo. Hindi natin alam kung kailan yun. Ayun. Pero hindi tayo magkikita-kita just because pinipilit nyo kaming kitain kayo. Pagkatapos ikukulong nyo naman kami. Diba? Gumawa kayo ng for fair play, gumawa kayo ng rules niyo diyan na during the hearing, tanggalin niyo ang inyong contempt power. Para Correct. laban tayo. Parang Walang debate. contempt power. Kwentas claras tayo dito. parang Harapan debate. tayo ng Parang Oo. debate lang. Oh. Para na Sige. maklaro. Maklaruhan, di ba? Kwentas claras tayo dito. Walang kulungan. Oh. Diba? Nang kukulong kayo eh. Make a special rule na wala. Tanggalin yung contempt powers niyo, then ano lang, pag-usapan Anyway, ang tunay na issue. Diyan siguro may mapapala kayo. Correct. Ayun. Anyway, tuloy natin. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Ina mo. Nagmumura ka na walang kalaban-laban. Ikaw, gamit mo pulpito ng House of Representatives. Bayad ng mga taxpayers. Public official ka. Mumurahin mo ang isang private citizen? Is that parliamentary? Si Barbers tumatawa, oh. Wow. Is that parliamentary? Just Sinira ni Ace Barbers yung legacy ng ama niya. Kaya lang naman siya nanalo because doon sa legacy. ikaw, matapang ka ba, Congressman Abante, matapang ka? Bibigyan kita link. Pagharap tayo sa live ko. Kaya mo. Alam ba niya sis yung meaning ng parliamentary? Explain mo nga. Diyos ko, yung mga ganun ka-basic na mga bagay, no? Kung I mean, kung if these are the things that you cannot understand sa level ni Benny Abante, he has no business dyan sa House of Representatives. Congress. Lalo po, Yes. ang ating kongreso at ganito yan, okay? Lahat ng mga body, okay? Lahat ng mga body, kunwari mga corporation, House of Representatives, Senate, yung inyong ang bayan, yung mga may body na ang layunin kaya meron kayong body is because you need to make a decision as a team.
as a body, okay? As a body. Collegial. When you say ano yan, composed of different person, okay? Collegial body. Lahat ng mga grupo kung saan mayroong layunin ay mayroong sinusunod na rules. At usually, ang mga rules na yan, ito yung kanilang mga tinatawag na mga parliamentary rules. Okay? Of course, kitang-kita to dahil ang pinaka-importante dyan sa mga governing bodies na yan na nagagaganyan ay yung mga, katulad yan, yung Congress, Senado, ganyan-ganyan. So meron yung rules, no? Meron yung parliamentary rules. How are you going to argue? How are you going to present your argument? You talk to other people of same footing dyan sa body na yan. Kunwari, congressman sa kapwa mo congressman sa inimbita mo, congressman sa witness na inimbita mo, congressman sa mga dating congressman. You know, there are some prescribed rules on how you're going to present yourself, on how you're going to raise the issue, and how you're going to present your arguments. And you have to follow that. Ngayon, usually, okay, pagka sinabi mong parliamentary rules, mga dyan, kasama dyan talaga yung pagiging respectful, whether you agree or not, hindi ka dapat nagpapakita ng emotion na, putang ina yun, ganun. Hindi ka dapat nagaganon-ganon dyan. Ang problema kasi natin, Abante, hindi ako covered niyan. So, hindi mo pwedeng impose sa akin na hindi ako pwedeng magmura kasi wala naman akong parliamentary rules eh. Meron akong platform. Dito sa platform ko, tsikahan kami dito. Conversation. Ganon. Ganito kami mag-usap-usap ng mga barkada eh. Diba? You cannot impose your parliamentary rules or specific behavior to private people. But in your case, hindi ka pwedeng umarte-arte na para kang lasinggerong tagayero dyan, lasinggerong taga-tagay, diyan sa halls ng batasan, because you are disrespecting the statesmen, the congressmen before you by acting like that. Sino ang disrespectful sa atin? Hindi mo po pwedeng mura-murahin ang private citizen. Bakit? You are disrespecting the institution. You are hindi. Namo. Sige nga. Para kayong lasinggero dyan eh. Hindi nyo po pwedeng gawin yan. Ngayon yung mga nagre-research dito, sige, tinawag niyang lasinggero, Yaya, oo. Be sure lang ha, ito naka-upload po itong buong video na to. Sige. Alam ko, pagka kayo, nagkaso-kaso kayo, gagawin niyo yung mga splice at saka yung mga gagawin i-splice niyo yan para kunwari meron kayong basis doon sa mga kaso ninyo. Sabi ko nga sa inyo, okay, kung marunong kayong magkaso, marunong rin po kami magkaso. True. Ganun yan. Handa. Okay? So ngayon, you saying that, namuka, ikaw, Benny Abante, dahil dyan sa pag-arte-arte mo na para kang lasinggero sa kanto, you are disrespecting the very institution that you represent, which is the House of Representatives. That you are a part of, I mean. Diba? Okay, ngayon. Okay. Tawag dito, in this video later on, Pami Zamora immediately wanted that namuka stricken off the record because they know it's unparliamentary. I-play ko na lang dire-diretso para malapit naman na to yun na lang naman na yung... Chairman, wait. Quiet, please observe, refrain from laughing or whatever expression you wanted to, please observe decency and, of course, Chair, I move it to strike out. with all due respect, with Congressman Abante, I feel your sentiment, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out yung pong implementation of the 10175. And I respect your freedom of expression. But what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express. But for now, nandun pa lang po tayo sa administrative matter, and we wanted to finish that, and then we will be discussing or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules, and kaya nga po doon sana yung kay Chairman Abante doon papatak yan sa ground rules. Anyway, having said that, siguro we'll proceed to the next item. Mr. Chair, Is to approve. so that we can have an orderly hearing, we must first approve the ground rules. I believe that the COMSEC has already distributed copies of the ground rules to the Wala sila members naka-approve present. ng ground So rules. therefore, Mr. Chair, I move to approve the ground rules. Oo. Doon pa lang sila nag-set ng ground Diba? rules. Walang joke. Grabe. Ibig sabihin, ano yan? Ang tawag dito, Kanina pa planado yan. nagtatanong, Planado yan, Tay. When you try to think about it, Mm. like, Planado sobrang yan, sanay Tay. sila. Yeah, sorry. Wait lang. Planado yan. Gusto nila na magtatalak si Abante without accountability kasi wala pang ground rules.
And then Agree. after nila magtatalak, teka, wala pa kasi tayong ground rules eh. Sige, mag-ano nang muna tayo. Mag-decide tayo ng ground rules natin. Tama din yung sabi ni ano, Inday na sa hearing nila, ang kanilang ground rules pumapalo as they go along. Pwede nila isingit ang ground rules na gusto Merong nila. rules of may rules of procedures kasi naman talaga sila. Yung rules of procedure nila, of course, hindi yun nagbabago. Pero yung ground rules kasi, Ground rules, yeah. kumbaga, Flexible. ano yun eh. Oo, Flexible yan. yung at the moment, ito yung ano natin, yung kumbaga, how we conduct the hearing, ito yung mga napag-agrihan natin. Like, for example, patay lahat ng cellphone, patay lahat ng, yung mga ganun ba? Determine nila yan depending on the situation, on the circumstances of the hearing. Oo. Ano yung sasabi mo, Ate Cathy? Yung the way they act, yung actions nila, yung, di ba, yung movement nila, halatang-halata mo na kinainan sila ng power. Yung hindi sila sanay makorek, hindi sila sanay na ma-insulto. Very bossy. Alam mo yun, na they think that they're untouchable. Yun yung nakikita ko every time. Kasi yung ginawa lang kay Colonel Grijaldo, di ba? Parang, ano yun? Napakasama. Di ba? Akalain mo na isang nagsiservisyo sa bayan natin, isang pulis na serbisyo sa bayan, nagsasabi lang siya ng kanyang sariling opinion, yung kanyang katotohanan, ayaw nila. Pinagkaisahan nila. So what kind of House of Representative we have? Hindi naman, kaya nga sabi ko, sa mga karamihan naman dyan na natitira, na congressman, it's time for you to fight for what is right. Kung talagang ang intensyon nyo is para sa bayan, pagtanggol yung mamamayang Pilipino at karapatan ng mamamayang Pilipino. Alam mo, Ma'am Cathy, kung ano problema kung bakit ganyan, bakit tahimik yung mga yung ibang magagaling at saka matitinong congressman. Gaya ng ginawa nila kay Kong Pulong. Yes. Anong ginawa nila? Pangungab. Oo. Pinag-iinitan nila. Ibang mga kongresista nagmamakaawa pa sa kanila ng budget. So, Well, they're you not only bullying the citizen, they're also bullying their colleagues. This is the problem. Well, the problem with that, they can unite to fight them, to be honest. They just The need to have question, the balls to do it. Diba? Well, First and how foremost, big remove their they are. sister. Kita mo kahit Diba? kay Kong Marcolita, nanindigan lang si Kong Marcolita kung anong tama, tinanggal nila sa lahat, pati membership. Agree. tinanggal nila. Pero still, nanatili si Kong Marcoleta ang lumalaban. Hindi Yeah. siya nananimik, hindi siya, di ba? Kaya nga ako sabi ko, ba't yung mga sa Congress, yung mga nabigyan ng papeles ng BICAM, bakit di sila salita? Di ba? Sa Senate, ganun din. Bakit di sila nagsasalita? So it's time for them to speak up, di ba? Yun yung ako. Alam mo ang ano ko diyan, ang duda ko diyan, Miss Kat, kung bakit tahimik sila. Yung mga yun ay may mga ano yan eh, may mga let's say may mga previous din sila or may mga karaniwan silang may mga alam mo yung Sikreto. mga konting under the table or ano kaya takot sila na pagka nagsalita sila. Yun ang bala, yun ang ano card sa kanila na sige pumalag ka at uungkatin ko lahat, 'di ba? It's domino effect. Damay-damay na lang lahat. Yeah, oo. Di ba? Kaya ang nagsasalita lang, ang may guts lang magsalita, yung talagang wala silang makikitang pwedeng ibato. Ayun, sabi ni Rex, pag Duterte pwede magmariwana. Ano pinagsasabi mo, Rex? Meron siya pa ulit-ulit pag Duterte pwedeng pumatay, pag ganyan. Tanga ka, Rex. Mas Ayun. gusto mo ba, patayin yung mga biktima ng addict? Kesa drug lords? Kapal ng mukha mo, ha? Addict supporter ka. Convicted criminal supporter ka. Isa ka pa. Sana maging biktima din yung pamilya mo ng mga addict. Sira ulo ka. Kakainit ka ng ulo. Ayun. Lumadami na yung pinupugutan ng ulo ng mga adik. Grabe. Ay, sobra, grabe. Ayun. Anyway, Ako ayan. hindi ako tuloy natin magtataka kung yung magkaroon ng mga yung mga, alam mo yung magkaroon na naman ng mga missionary na, mga alam mo yung mga vigilante. lumaban sa vigilante again. Kasi nangyayari na naman to eh. Pag ganyan, magkakaroon na naman ng mga ganyan eh. Kasi nawawala na ng dignidad din. Wala nga raw problema sa drugs sa distrito ni Benny Abante at saka sabi ni Marbil, ang adik naman daw ay hindi talaga adik. Maaring Diba? nagdadagdag lang ng oras sa trabaho. Diba ang demonyo ninonormalize ang sin? Ang demonyo Nakademonyohan. nagpapanggap na holy. Diba? O, yun na. Alam mo na yun, sinabi ko. Yes. Anyway, ayan. O sige, i-play na natin to nang ito ay matapos na. Dahil Okay, sige. alas 9 na. Okay. Yes, there's a motion to approve the ground rules. And I believe that the members of this committee have already received the yung pong ground rules natin, and you have already read it. So siguro I need a second motion for this. Any second motion? Mr. Julie seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Hindi ko babasahin. So the next item of our agenda is for all the Mr. Chair, yes, Congressman Zamora. I would like to reiterate my earlier motion to strike out the expletive that was mentioned by my idol Representative Abante. Second motion. Alam mo yung ganitong ugali nila, yung may idol, may yung ganito. Idolize nila yan. Meron silang ganyang behavior, even in Quadcom, na parang may idol, ganyan. Yung parang, I would like to move, ganyan. Mr. Chair, idol, kinemi. So unparliamentary.
Ganun. Yes. May standard ba the yun si... reason why meron kayong mga rules, okay? The reason why meron kayong mga rules sa pagko-conduct ng mga inquiries because you want to really make it as neutral as possible. No emotion involved. So that you would be able to, kasi itong mga committee na to sa House of Representatives, kaya po yan binuo kasi para inyong matutukan ang mga issue sa inyong mga sektor dun sa mga topic ng mga committees ninyo. And basically, when you do so, your full objectivity is required. Kung kunwari kung idol nyo palang isa't isa, nag-agree kayo dyan, edi nagboto kayo ng pare-parehas lang din, nag-hearing pa kayo, dapat nag-zoom na lang kayo. Sila pala yung Diba? organized group, Ma'am Joey. Tapos Okay, binibigtan sa organized atin. group. Kasi basically, if you are shameless in saying na, ay, idol ko to si ano, so does that mean you're going to vote the same way? Whether you're going to do it or not, ang pangit kasi doon, Pam Zamora, ang pangit kasi doon, you are giving an impression na, ay, idol mo pala yan, hindi malamang influence yung boto mo ng boto niya. Wala nang objectivity. Hindi lang yun, Ma'am Joey. Hindi niya ba kayang piliin na maging uniquely individual? Na parang, bakit ako mag-idolize ng tao na may magandang term, hated by a lot of people. So yun ba yung gusto mo? Pati ikaw will be hated by a lot of people because you're idolizing someone na sinusukan ng maraming tao. Agree. Correct. So, sabi ni itong Chris mga- Pedayo, I think sinasabi niya idol para hindi ma-trigger sa Abante, pero it's wrong nonetheless. Yeah. I think so too, Chris. Agree ako sa'yo dyan. Yung kumbaga para hindi masyadong para ma-manage si Abante. It is a strategy on the part of Pam para ma-manage si Abante, ganon. Siguro ayaw nilang maging lalo emotional si Abante, ganyan. But that is the problem. In this inquiry, kung ganyan na yung mga diskarte nyo sa isa't isa, ibig sabihin, hindi na talaga kayo acting like like a true member of this supposedly fair na committee. Ganon. Ano yung response dito? Ito nakakatawa. Ano yung response dito ni ang tawag dito Chair, the motion, ni Benny Abante? I object because it was not expletive. Sinabi ko lang, namo. That can mean anything. That can mean anything. Inulit pa. Ako sabay tawa. Yun ang issue.